nagsumikap ang Batang Maynila, Yorme Isko Moreno Domagoso. Magandang gabi mga Batang Quiapo! Nako, balita ko, kanina pa kayong alas 6 ng gabi. Di wala nagsaing sa bahay. Patay. Maraming titilapong kaldero. Kung wala nagsaing sa bahay, wala pa rin kumakain. Sigurado kayo? O ngayon, dapat ako magsasalita. Pero ngayong gabi, very special ang gabing ito sa Quiapo. Dahil mas gugustuhin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na dadaling sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Domagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo, kahit saan man ako pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang araw, kagabi, dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon, bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kanato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala
tiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Naku, kaayo, ang amuang utang na kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Daghang salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pag-upo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong, noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Pangako noong taon 2022 na kampanya, 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito ay inisa mo ba? Yan! Ang sample. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politikong Duterte yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun?
isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Putang ina na rin. Andito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Tapusin! 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 Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Tapusin! 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 Mga sis, saan kayo galing? Kinsay mga tausog diri? Mga Maranao. Kinsay mga Bisaya? Ayaw kong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si Chua. Tapusin! 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 Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? Sa amin, 2,000. 2,000, 3,000. Meron pang bilihan ng boto na tawag ay tupad, akap, AX, maip. Ginawa ng legal ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Hindi na, ibibigay ko yung buong paa ko sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan, galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad? Dahil, pag binibigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating shade na pangalan, babalik na naman tayo doon sa
Hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo. Ano pa ba ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga-Marawi, nasa Isla Verde, nasa Boulevard, buboto sila sa umaga sa Davao City. Dahil boboto sila para sa mga Duterte. Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Diba? Truck-truck kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa COMELEC. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan at hindi niyo biometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa Bulacan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila, sa umaga, babiyahe sila, tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan ng pera. Yan ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera, pero pag-isipan natin ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo, masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Sa mga mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng 1 milyon isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap, nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang-wala. Masakit yun. Dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang-wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino yung naaalala, bahala na. Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo pa pangako mo. Kung sino yung sikat, kung sino yung malaking pamilyang politiko. At ibinibigay natin yung pagkatao natin sa taong magbabayad, sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami ang nagtatanong, ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong
pangalawang pangulo ng ating bayan. Gawin niya pa namin presidente. Oh, sa susunod yun, sir. Pero sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Botante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Baka dahil naging 20 pesos yung bigas doon, dahil umikot ako doon, galing ako sa Marlete. Ngayon lang ako napaisip pa. Galing, oo nga eh. Bukas 20 na yung bigas ninyo dito kasi lumaki. Sa akin! Ngayon lang ako napaisip ka na. Galing ako sa Marlete, Cebu, Negros. Bacolod, Negros Occidental. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang dami ng mga hindi ko kilala nagsasabi, ikamusta mo kami kay President Duterte? Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan-saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. Ano daw? Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dyan? Itlog na lang, halu-haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong may Coke Zero doon sa supply kasi may vendo siya. May vendo sila. Kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor. Sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay nako, huwag ka mag-alala dahil may 2 girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay nako, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apple Nieto. At nasaan yung apple ko? Ito yung apple ko. Hindi man ito pulang-pula na apple. Uy, haluspan man ito ang apple. Yung apple ko.
Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? Sana ako, ano magkwento ko? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apple, Chua. Ay, ni Apple. Nieto. Apple Nieto. Nagugulo ka. Apple Nieto. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, wag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Yung mga nagtatanong, Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikling video para sa inyong lahat. Self-rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Pagpaparili ng isang babae, tayo man sa konsehan sa droga. Nagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugin ng dalawang Kasi remember, no? At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Agala, mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang hindi ng pagkain sa karinderya. Makalat sa social media ang video ito ng pamamaril sa mga After going to school, they spend their days scavenging to earn money. Nagpasalenteng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalang na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga FPA. Nagkaroon ako ng peace of mind. Yung anak ko, kumbaga hindi sila delikado sa daan. Sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutuligsa sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining bright. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danau, Cebu. Daghang salamat. Lubos na minahal ni PRRD ng PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad dublado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sinalan mo pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. This is not the place for debate. Guys! Hindi po kanina. Hindi, sir. Hindi nyo magugustuhan ang kasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. Ngayon, ang simula ng paghiyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang
Sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling bithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang bithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Hindi pa tapos ang pagliyab ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiaryo ng ayuda sa kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tuloy ng ina, nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na AKUPAD. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon ang daw nakakita si Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na anyay labag sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones na talaga. Good luck sa atin lahat. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng panghihidang kay PRRD. Police Brigadier General Jean Fajardo and family, the chief of the PNP and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, I get to live in the last day of my term. I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. You can save the Philippines. And now vote Duterte. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore. Si Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. Noong ako ay
nagbabiyahe galing Cebu City papuntang Negros, nag-barge ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang ato ang mga kaigsuonan. Na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Si Bongo Bato de la Rosa, Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.D. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan diretso ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang, mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung 10 senador ng Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay tumatakbo, noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikitang pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa ating bayan. Kundi lalo pa tayong nagugutom. Ang daming mga pamilya nagutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit illegal ang paglabas nila sa ating bansa at illegal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala nang magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali. Pasaylo ako ninyo nga ako, bitaw ang hinungdan ato. Pero, human naman kong pangayong pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil yung ugali nga natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idiretso na natin ang 10 senador. Tulad din ng dito sa syudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo diretso. Dahil tulad ng sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng 2 konsehal dito, 3 doon, o ilan bang
hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo na kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto ay iboto na ninyo. Hindi, para kay Joel Chua ito, antay ka. Sabi nung bata, kasi sabi niya, sorry. Bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Ang apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, diba si Snow White kumain ng apple tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya. Saksak mo yan doon sa bibig niya. Ba? Siya ba may-ari ng Ing Bitin? Ha? Hindi. Yung may-ari ng Ing Bitin. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung mupya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikita ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Para bang hindi ako nagugutom. Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito, resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Bobo siya! Mag-alala, yung apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tatalgin mo siya dyan. Tapos, sige na. Wag na yan si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot ng bla bla bla, bla bla bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? Sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. O, di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Hindi lang buhaya, sir. Tambalus-lus yun nga buhaya.
Sinundan ka ba? Sinagot siya ng kapatid ko. Sundalo tayong lahat. Ito sa kabila. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Sundalo siya ng kapan ng bayan. Mama, dali, maging presidente. Hindi pa nga sikat, laos na. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Pause pa ako niyan. Hindi, hinayang ako, nagtsaga na kayo't makapagin tayo. Oy, sige! Ano sabi? Si Orme, maraming iniwang real talk. Nay, tay, taas ang kamay ng may anak dito. May anak. Ayun, dati ng dulo, may anak. May anak kayo lahat. Real talk. Kapag walang makakain ang anak ninyo, gagawa nyo ng paraan. Uy! Di nga. Gagawin nyo ang lahat? Iraraos nyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, nung binoto ninyo kong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Bakit? Bakit pa ako magtuturo ng daliri ko sa mukha ng iba? Ibinoto nyo na akong mayor, di kargo ko na lahat. Ang problema noon, tama mali. Anong una kong ginawa? Nilinis ko ang Maynila. Saan ka pa naman nakakita? Paglabas ko ng opisina ng mayor, puro echas sa kagad ang naapakan ng mayor. So, kumaayos, lumilinis, dinidisiplina, sumusunod ang tao. Kinakalawit ko mga Dolonges, 24 oras hanggang madaling araw. May mayor sa kalsada ng Maynila para magkaroon ng kapanatagan ng taong bayan habang nahihimbing sila sa tulog. Umaangat na tayo, lumilipad na tayo. Bigla tayong nadunggol. Boom! Panis. Ano ang
nangyari sa atin? Nagkaroon ng pandemya. Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama, mali? Pero hindi. Kayo, hanggang doon sa Kodli, dito sa Nangka, at Wakali, kayo dito lahat nasa harapan, kayo yung mga testigong buhay. Dahil yung ibang testigo ko patay na. COVID eh. Wala mo tayo magagawa. Pero kayo na mga nangabuhay dito, kayo yung makapagsasabi, at least masasabi natin sa ating sarili, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Buwan-buwan may food box. Mayaman, middle class, mahirap. Per family. Anong ibig sabihin? Halimbawa, ito, household. 2 pamilya, 2 food box. Tama, mali? Ito, kung 5 pamilya, 5 food box. Tama, mali? Buwan-buwan, hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama, mali? Oh, Nay, Tay, ilan yan? 700,000 families. Lagyan natin ang kwento ng kwenta. Dahil ito ang kwento na may kwenta. 700,000 times 1,000. No, magka? Okay. Kami zero. 700 million pesos. Malaki? Times 8 months. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Tama, mali? Nasaan ang 5.6 billion natin? Sinicha, niluwa. Gone with the wind. Ano? Nakain natin? Natanggap natin? Naramdaman natin nagkagobyerno noong panahon ng pandemya? Nay, Tay, hindi ko pa binabanggit yung kaka. 1,000 pesos per family. Tama, mali? 700 plus 5.6, 6.3 billion piso. Nay, Tay, taas ang kamay na may anak na nag-aaral sa public school dito. Public school. Yan, at least may mga testigo ko. Yan. Nay, Tay, pandemya, ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will cancel face-to-face classes. Na problema na naman si nanay, na problema na naman si tatay. Wala na ng trabaho, tapos na nga sa chicha. Bibili pa ng tablet. Pero hindi. Pero hindi. Nagkaroon ng tablet ang mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Tama, mali? 110,000 tablet. May tablet na libre pa internet. Tama, mali? Natanggap nyo? Si teacher, si ma'am, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop. May laptop na si sir, may internet pa si sir, walang tosga si sir, walang tosga si nanay, si ma'am at si tatay, nakatawid ang pag-aaral ng ating anak noong pandemya. Tama ba? No, magka 1 billion pesos. Tablet at internet at laptop pa lang. Internet, magkano? 300 million pesos. 1.3 plus 6.3, 7.6 billion. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Dalawa pa lang. Wala pang remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente.
na may COVID-19. Nay, tay, noong panahon ng pandemya, nagmala-adik tayo. Naging tamang hinala tayo kahit sa loob ng bahay. May umuulan. May COVID. Tama, mali. Namaga ang ilong natin. Bakit? Tusok dito, tusok doon. Ang testing sa Maynila, 1-2. 1 to sawa. Tama. Nagbayad ba kayo? Sino nagbayad? Si Yorme? Hindi. Gobyerno ng lungsod ng Maynila na pinamumunuan ko. Nay, tay, paano pa yung AstraZeneca? Paano pa yung Sinovac? Bakuna. Hindi nyo napansin, nauna tayong binakunahan sa buong Pilipinas. At ang bakunahan natin, 5-5. Tumpukan, mamimili ka, mall, health center, ospital, kalsada, park. Tama, mali? 24 oras na bakunahan sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, UST, sarado. Wala ng COVID bed capacity. Lourdes, private hospital din. Sarado. Wala ng COVID capacity. St. Luke's and so on and so forth. Pero sa Maynila, chill-chill lang kami. Bakit? Meron tayong COVID-free hospital sa Luneta worth 300 million pesos. Nay, tay, alam nyo ba yung kinatatakutan yung Santa Ana Hospital bago ako naging mayor ay naging modelong ospital sa panahon ng COVID-19. The first quarantine hospital ay ang Santa Ana Hospital. Maraming binuhay. Totoo, may mga nangamatay tayong kababayan, pero maraming nabuhay dala ng maagap na pagresponde sa COVID-19. Nay, tay, huminto ba ang gobyerno? Hindi. Sa wakali, COVID-19. Sa nangka, tuloy ang pangarap sa Maynila. Tinatag, Condominium 1. Condominium 2. Binong Dominium 1. Pasay Community. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Nay, tay, ano yan, drawing? Nay, tay, Paseco Hospital. 3 taon nang tapos. 3 taon na kung wala, sarado pa rin. Kung may kilala kayo sa Paseco, ipagtanong ninyo. Kung ako'y nagsisinungaling, huwag nyo na akong iboto. May sumagot. Yung asawa ni ating una kong tatanggalin. Ayan ang nagpahirap sa mga nanay at tatay ko. Ayo, mga batang Maynila, gusto ko lang malaman nyo, hindi ako galit sa kanila. Pero sa awa ng Diyos sa dulo niya nakabalik ako, yan si Dr. Fox Pangan ang unang tatanggalin ko sa City Hall. Para lang malaman nyo kung bakit. Para alam nyo kung anong dahilan. Yan ang nagpahirap sa nanay at tatay nyo, lolo't lola nyo, magpapacheck up lang sa health center. Kailangan naka-online pa. Tama, mali? Kung hindi pa ako tumakbo, hindi ititigil. Tama, mali? Pero 2 years, pinahirapan niya mga matatanda sa Maynila. Eh, paano kung wala ka cellphone? Paano kung wala kang load? Eh, paano kung hindi ka marunong mag-online? Alam niya. Masama eh. Talaga. Oh, tay, 10-story fully air condition bagong ospital ng Maynila na may CT scan machine, na may MRI machine. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi nyo pa nagagamit? Wala daw. Hindi ko po masasagot. Hindi po ako mayor. Pero tanong, Yorme, mahal ba yan? Opo. No magka? 1 million? Hindi. 10 million? Hindi. By the hundreds of millions. Yang MRI at CT scan machine. Bakit ko yan binili? Pagkamahal-mahal. Sapagkat ang mayaman
kaya magbayad ng 30,000 para magpa-MRI. Kaya magbayad, magpapa-CT scan ng 7,000, 10,000. Pero ang mahirap, kahit may 10,000 siya, lalo't may edad na siya, kikim-kiming na lang niya yung sakit niya at yung 10,000 at yung 20,000, itatago niya, ibibigay na lang niya at makain ng pamilya niya. Kaya nakukuha ng mahirap pag may sakit, himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling ka rin. Tama ba? Nay, Tay, Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, bago ko umalis, 5th floor na. 3 taon na ako, wala, 5th floor pa rin. Pansinin niyo po, pag nasa Espanya kayo, UST, yung bandang kanan, yun ang Magsaysay High School. Bakit nabitin? Hindi ko alam. Hindi naman ako mayor eh. Kaya po, Nay, Tay, tanong, tumigil ba ang gobyerno? Kaninong pera ito? Kay Yorme? Pera ng taong bayan. Eh saan mo kinuha? Eh ginawa ko ng para. Bakit? Ganun ang pagiging magulang. Ganun ang pagiging ina. Ganun ang pagiging ama. Puro sila utang, utang, utang dito, utang doon, utang ina yan. Mga bata, bawal magmumura. Sabi ni Bibi Sara, huwag tayo magmumura. Basta sinabi ko, utang ina niya. O, Nay, Tay, ang sabi nila, ang ginawa ko raw ay mali. Mali daw. Mali daw. Pagbigyan nyo na, total nagbigay naman ng 1,000. O sige. Kung ang ginawa ko ay mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sinong vice mayor ko nun? Siya. Tama mali? Saka yung isang kusyal na kapatid, yung si pwede, dapat hindi na pwede yun ha. Nakikita nyo lang yung pagka-eleksyon eh. Ito, real talk. Tapatin ninyo ako Tapatin nyo lang ako. Kasi baka mali ako eh. Kasi politika ngayon, political season. Tanungin nyo ako, si Mr. Pwede, nakita ninyo last year? The year before that? The year before that? Eh bakit ngayon nakikita nyo naman? Hindi pa ganyan-ganyan pa. Isa pa. Di ba 5 yan? Alam nyo bakit 5 yan? Bakit yan 5? Alam nyo kung bakit? Philip Lacuna, Ley Lacuna, Dennis Lacuna, Fox Pangan, at si Ate. Happy? Good for them. Di ba? Wala na, nakita nyo. Good luck. Pero hindi na dapat pwede yan. Ha? Totoo yan. Nagagalit sila sa akin. Nagagalit. Eh kung mali ginawa ko, bakit nila inaprobahan? Kung mali ang ginawa ko, bakit nila niratipika? Kung mali ang ginawa ko, bakit nila ako binigyan ng authorization? Dinutuloy ko. Di ho ba? Ngayon ako mali, samantalang nung natutuwa ang taong bayan, paabot-abot pa sila ng food box niya.
Saan ka nakakita? Birthday cake na lang na matatanda, pinabas pa nila. Tapos ito, nagagaling-galingan. Ayan, nagagaling-galingan. Alam niyo ba pinamumukha sa mga nanay natin? Ang kapal ng mukha nito eh. Trabaho naman niya gumawa ng batas. Pero kung ilantad sa mukha ng mga matatanda nating senior citizen, batas ko yan. Wow! Ngayon wala lang gumawa ng batas eh. Ginawa raw niyang 1,000, pero wala naman yung insure. Ginawa niya yung 1,000, pero wala naman yung birthday cake. Ginawa nilang 1,000, pero yung may sakit na nanay natin, 6 na taon, nakahirati sa karamdaman. Buhay pa, humihinga pa, dahil hindi nakakaboto, tinanggal nila sa pensyon, pero mamamayan pa ng lungsod ng Maynila. Kapal lang mukha ito. Totoo. Kaya ako nasasaktan eh. Bakit? May 500 piso na nga lang, pinahihirapan mo pa yung matanda. Tapos ngayon, bubulatsingin mo ang mga matatanda. Tinaas namin, ginawa namin 1,000. Tanong namin sa inyo, kaya naman palang gawin 1,000, bakit yung pagkaupo ninyo, hindi nyo kagad ginawang 1,000? Sasabihin pa, Nay, anong gusto nyo? Cash or cake? Siyempre, sagot ng tao, cash. Tinutuya pa tayo eh. Bakit cake ang gusto ko? It's not about the amount. It is correct. It is not about how much. It is not about the amount. It is the act itself. You're giving value to our elders in the city of Manila. Palibasa mga tamad, biglang kilos na lang ngayon. Kinakas-kas na lang nila. Kaya mga luluto lang ko. Kapatanda na kayo. Alam nyo na ang tama at mali. Tama ba? Yan ang tapat at totoo. Nasaktan ako eh. Alam mo bakit? Wala kang cake. Wala na. Naano lang ako. Hindi ko pa binabanggit. First time nagka-pensyon ng senior. Tama mali? PWD. Solo parent. UDM student. PLM student. Tama ba? Kaninong pera yun? Sa akin? Hindi. Pera ng gobyerno ng Maynila. Sininok ko lang. Ibinalik ko lang sa taong bayan. Utang-utang. O nay, tay, kung hindi pa kayo napapatawag, pagpunta nyo ron, pwede ba akong makisuyo? Punta nyo, sayang din naman. Naman tiyan din yun. Tinanggal kayo? Bakit kayo tinanggal? Yorme daw kayo? Ano nyo? Huwag kayong pahalata. Katuwaan lang. First time ko ito gagawin. Katuwaan lang. Taas ang kamay nakatanggap na ng 1,000. Ang pogi naman, taas ang kamay hindi pa nakakatanggap. Alam niyo na. Secret lang natin yun. Hindi. Nay, yan ay binibiro-biro ko. Pero sa totoo, yung sinasabi ni Sarah kanina, totoo lang, mababaw ang pagtingin sa atin itong mga ito. Akala nito, mabibili tayo sa 1,000. Balik, tupad niya, hindi kami mabili. Ayos na, hindi kami makuha eh. Inaakap-akap pa kami. Tirahin na tirahin, pera naman ang taong bayan. Saka kita mo, saka nakakita, akap. O, tupad, di ba? Magka, tatlong ulit. 3,000? 7,000? 6,500? Pag nagkabutal, may bukol ka na.
Alam na din. O, di, katuwala. Saan ka naman makakita? Ha? Kukuha ka lang ng wali sa may picture. Sayang din, di ba? Pero ako, kasi kaya ako nasasabi yan, panatag ang loob ko dahil matatalino naman kayo. O, Nay, bago lumalimang gabi, matanong ko na kayo, after everything said and done, madaling salita, matapos sabihin at gawin ko ang mga bagay-bagay. Matanong ko kayo, gusto niyo pa po ba kung bumalik? Huwag niyo masyadong lakasan yung sigaw ng bumalik ka na, baka masigawan din kayo. Kapalad niya? Napanood ko din eh. Kala ko mapapatid yung litig eh. Talagang gusto niyo akong bumalik. Walang sarutan ko ha. Inaabot na tayo ng alas 11 rito. Sige. Taas ang kamay nang gusto akong bumalik. Talaga? Promise? Okay, sige. Babalik na tayo. Ngayon. Yorme, ano naman ang gagawin mo sa amin sa kinabukasan? Bakit? Kasi yung kaninang pinag-usapan nating kwento na may kwenta ay yun ay nangganap at nangyari sa nakaraan. Tama, mali? Ano naman ang gagawin mo sa amin sa kinabukasan? Yan dapat ang naririnig ng taong bayan sa bibig ng mga kandidato. Tama ba? Yorme, anong una mong gagawin? Tatanungin ko kayo, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Talaga? Kasi by the hundreds of thousands na ang nakausap ko, pare-pareho kayo napapansin na nadugyot ulit ang Maynila ngayon. Bakit hindi dudugyot? Binigay sa atin truck ng basura, panghakot ng buhangin. Subukan nyo ipasok sa eskinita yun. Paano nangyayari? Nahihirapan yung mga matatanda natin. Ang taas-taas pa ng truck. Nakaserupin ka lang, hinagis mo. Paano kung hindi na-shoot? Maswerte kayo. Kung kayo'y may banyo, kami nung araw, nagsasarong kuneta kami. Shout out sa mga nagsasarong. Relate ka. Alam niyo yung sarong kuneta? Balutin mo ako. Mainit-init pa yun. Tapos ipapasok mo sa cellophane. Yung pinambilihan mo ng galunggong, tapos, ubul. Pagkapos ano, ay... Hindi na sure. Buti na lang, hindi pa kayo kumakain. Ito ba? O sige, Nay, Tay, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, Nay, Tay, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, napapansin nyo, gabi-gabi halos, laman tayo ng GMA7 saksi sa balita. Ng ABS-CBN. Ano mga balita? Hold up dito, hold up doon. Snatching dito is snatching doon. Nagbalikan na naman yung mga tulong din sa atin. Sa totoo lang. Saan ka nakakita? Avenida, jeepney driver, aagawan ng kita ng mga bata, tapos parang wala lang. Nay, Tay, mga adik,
Pigilan niyo yan, ha? Pigilan niyo yan. Ito walang chemical. Organic lang. Ako wala akong problema sa bisyo nyo. Basta huwag kayong mamimerwisyo ng kapwa niyo po. Pag bisyo kayo, tamang hinala kayo, tingin nyo, mababaw yung Pasig River, una ulo yung talo niyo. Para malaman natin ang totoo. Tama mali. Oh, meron pa naman panahon. May 16 days pa. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi. That's parang mafia. Real talk lang. Manay! Tay! Kidding aside. May awa ang Diyos. Mayor, Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Yes, sir. sir, linisin mo ang Maynila, pati ang City Hall. Pati ang City Hall. Alain mo, yun. Kamali. Kung manatag ka, kukonyatan ko lahat ng mga sumulog dyan. Unahin ko na nga yung asawa ni ate. Ito, kilala niyo naman ako. Sir. Tay, eto. May awa ang Diyos sa tulong nyo. Nakabalik ako. Ibabalik ko sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, magkakagobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Makatutulog na ulit kayo ng mahimbing sa peligro de ora. Dahil alam ninyo, at the back of your mind, si Yorme nag-iikot pa, madaling araw na. Kaya mga tulongges, kayo kailangan nyo pa ng chemical para magising. Ako, kapilang, 24 oras na ang gobyerno. Hindi pa na kayo address, ha? Tay, pangatlo kong gagawin. MBN. Minimum Basic Needs. Ano yan? Housing, education, healthcare, and jobs. Tay, bakit MBN? Yung paglilinis, walang tosgas. Yung panghuli ng tolongges, walang tosgas masyado doon. Totoo lang, puyat lang ng mayor yun. Katawan lang yun. Pagsisikap lang yun. Pero ito, magastos. Bakit? Dahil ito, ang paniwala ko, kayang tumaas ang antas ng pamumuhay ng tao. Kapag ang pamilya may masisilungan, ang ama't ina may trabaho, yung anak papasok sa maayos na eskwela, at pag ang pamilya nagkasakit, may maayos na ospital. Maganda ang quality of life ng bawat pamilyang Manileño. Tanong, Yorme, yan ba'y galing sa bolang bilog? Hula-hula lang ba yan? Hindi. Siyasatin ninyo, nagawa na yan ng isang tao. Ang pangalan niya, Lee Kuan Yew. Prime Minister Lee Kuan Yew. Yun ang idol ko. Sino yun? Yun ang Prime Minister ng Singapore. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Bakit ko siya iniidolo? Yung Singapore, 50 years ago, 60 years ago, dugyot, maraming kriminal, maraming droga, pokpok, and so on and so forth. Walang kapag-pagasang umangat, walang kapag-pagasang umasis. In fact, tinakon sila ng Malaysia, tinanggihan sila, pero may binoto silang leader. Isang bata na leader at that time, matapang, pero may puso. Matapang kapag kahit kakampi niya, inaaway niya kapag kapakanan na ng taong bayan.
ang malalagay sa alanganin. Ano nangyari sa Singapore? 50 years after, 60 years after, gumanda ba Singapore? Umunlad ba Singapore? Sige nga, tingnan ko kung sino nakapunta na sa Singapore. Para naman may testigo ako. Nakita niyo Singapore? Maganda. Sino pa? Maganda Singapore. Tahimik. Walang tulongges. Malinis. Maunlad. Oh. Ngayon naman, sino sa inyo ang gustong makita ang Singapore? Taas ang kamay. Pisahin nyo na, alas 12 na. Layo-layo eh. Kaya iyan ang gusto ko. Kasi bakit? Real talk. Hindi ko kayo mapapayaman. Hindi po ko Lotto outlet. Walang gobyerno ang magsasabi, nang bobola lang yun. Yayaman ka. Yayaman ka. Yayaman ka. Walang ganun. Ano mang uri ng gobyerno yan? Republikano, monarkiya, demokrasya, sosyalista, komunista, it doesn't matter. But at the same manner, kahit anong uri ng gobyerno, kaya niyang patasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. At yan ang tapat at totoo. O, Nay, Tay, gusto niyo ba talaga akong bumalik? O, ano pang gagawin ko? Wala na. Alam niyo bakit? Ang dami na nun, magastos yun. Yung mga pailaw-pailaw, ano na lang yan, betchin sa buhay. Ano na lang, pampasarap. Pero yung rekado para sa katayuan ng tao, yan na po yan. Ngayon, tanong. Yorme, lagi mong kasama si VP Sara. Baka tumakbo ka na naman ng Vice President o President. May bagong pautot ngayon yung mga yan ang taba, ang totoo. Nay, Tay, may awan nyo. Because these things, ito ba nangyari? Yung mga nakita nyo kanina? Nangyari ba to? Tay, Nay, may awan Diyos. 10 years, I will dedicate my time to develop the city of Manila. Sana, okay na ako eh. Sa totoo lang, Nay, ito sasabihin ko lang sa inyo. Pampahinga na ako eh. Hindi po ko, kala nyo bata ako.